Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng kwento, kuro-kuro, opinion, obserbasyon kung anong nangyayari ngayon dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. At ito po ay napapanood nyo sa aking YouTube channel na mga kwento ni Lolo Ben. So, ang kwento natin ngayon, ang gabi na ito is, ito po yung obserbasyon ko sa poll survey na inilabas last week, noong nakaraan na linggo, dahil may inilabas po ng poll survey ng Okta Research at saka yung Pulse Asia Survey. Alam niyo, nagtataka ako, bakit hindi consistent po si dating secretary ng DILG na si Benhar Abalos. Kasi po, sa Okta Research, nandun siya pero hindi siya mataas. Nandun lang siya sa pang-8 o pang-9. Pero sa Pulse Asia, wala siya. Sa Pulse Asia, nakapagtataka. Wala siyang pangalan doon sa Pulse Asia kahit na mula number 1 hanggang number 12. Wala kang makikita pangalan ni Benhar Abalos. Kaya nagtataka ako kasi alam niyo, noong last November, nagpunta po ako sa Cavite at saka sa Tagaytay. Yung daan na dinaanan ko, yung South Luzon Expressway, papunta pa sa Mamplasan, yung papunta ng Silex, hanggang lumabas ako sa Aguinaldo Highway, at merong bypass doon at umakyat ako sa Tagaytay. Naku po, ang dami pong tarpaulin ni dating sekretary ng DILG Benhar Abalos. Halos lahat po ng lugar doon meron. Halos lahat ng barangays meron siyang tarpaulin. Nakakagulat. Noong nabiyaya ko naman papuntang Manila, nung November pa, ang laki-laki yung billboard niya sa EDSA. Hindi lang sa EDSA, sa C5. At syempre doon rin sa XLEX. Noong nagbiyahe ako, papunta ng Ilocos naman noong December, kasi doon ako nag-Christmas Christmas break, at before Christmas, halos lahat po ng munisipyo, bayan na nadaanan ko, meron siyang mga tarpaulin. Ang dami po. Yung mga ordinary lang na tarpaulin na makikita mo dito sa mga bakod ng mga bahay, ang dami pong mong makikita na tarpaulin na puro Abalos na kulay asol. Hanggang po doon sa Pagudpud, kasi nagbiyahe naman ako papuntang Pagudpud, puro Abalos yung makikita mo. Grabe, pati rin yung kaibigan ko na taga Cagayan Valley, doon sa kabila naman, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, pagkatapos sa Cagayan, iikot kang ganon, puro Abalos ang makikita mo. So, nakapagtataka ako bakit wala siyang pangalan sa isa sa mga surveys. Pero dito sa Okta survey, meron siya. Doon sa Pulse Asia, wala siyang pangalan doon. Pero ang nakapagtataka, consistent po na nandoon, si Willie Revillame. Nandun siya sa gitna sa Pulse Asia Survey, at nandun din siya sa gitna ng Okta Research. Alam niyo, Okta Research, alam ko dito ay mga taga-UP ang nagkakandak ng survey na yan. So UP, so sabihin na lang natin, medyo yung mga sinosurvey nila is medyo dito sa mga nasa baba, mga masa. So doon mo makikita yung pangalan ni Abalos.
Okay? Ito naman sa Pulse Asia survey, ito yung medyo middle class. Middle class. Kaya nga nagtataka ako kung bakit si dating Secretary Abalos ay hindi mo makikita sa Pulse Asia. At saka alam nyo, sa dami na sa tingin ko ito ay opinion ko, sa dami po ang nagastos po ni Secretary Abalos, you can just imagine yung ano pa lang, yung doon pa lang sa EDSA, ni-research ko ang bayad kung magkano yung billboard na yan. Depende sa size at depende rin sa lugar at saka kung saan at siyempre kung gaano yung workmanship, ganon, style. Alam niyo ang nakita kong research ko, pero ito po yung prevailing prices po nung last na election. Ito po yung 2022. Ang sabi doon is, ang bayad po is 150,000 to 500,000 pesos per month. Siyempre, ano na ngayon? 2025 na, sigurado ako, mas malaki at mas mahal na ngayon ang magkaroon ng billboard sa EDSA at saka C5 at saka yung mga main highways natin ngayon. So, imaginin lang ninyo kung magkano na nagasto itong mga kandidato na tatakbo ngayon. So, hindi ko alam. At alam niyo, tarpaulin pa lang yan at saka mga billboards, laki-laki na ang nagagastos nila. So, alam niyo, yun na nga ang sinasabi ko, kung minsan, yung poll survey, hindi po totoo yan. Minamain condition lang tayo, mga yan. Kaya pag nakikita mo, number 1 si Erwin Tulfo, ang alam mo na dyan, okay, maganda ito. Kasi lahat ng tao gusto si Erwin, kaya boto natin. Ganon kasi ang mind conditioning. So, nakikita nyo si Willie Revillame, constant siya, nasa middle siya. At saka, yun na nga, consistent siya. Baka, ang nakikita ko, baka magiging Robin Padilla ito Hindi natin alam, baka bigla na lang magiging number 1 yan sa Senate slate na maibubuto. So alam niyo ngayong araw na ito, February 11, lahat po ng mga tatakbo ng senador ay nandun sa kanilang mga paboritong lugar para simulan ng kanilang mga campaign. So meron nagkampanya sa UP, may nagkampanya sa sa Quezon City, may nagkampanya sa mga iba't ibang lugar sa Dasmariñas, Cavite, kanya-kanya na. Tapos meron din nagkampanya doon sa Visayas, may nagkampanya ng first day sa Mindanao, pero itong mga alyansa na ito yung mga grupo ng kandidato ng ating administrasyon na sinusuportahan ni Presidente Bongbong Marcos, nandoon po sila lahat sa lawag. At nandun na yun. At nagkakaroon sila ng isang rally na maganda doon. At kahapon pa ay ginawa na po yung paghahanda dahil alam niyo yung lawag, piyesta ngayon doon. Nagsimula po nung isang araw pa. Kahapon yung araw ng kapistahan ni San Guillermo. Yun po yung patron namin doon, St. Williams. So, meron din kami kaganapan doon, pero hindi na ako nagpunta doon dahil, ayan, umuulan dito. Kaya, hindi ako nagpunta. At saka meron akong hinihintay na isang mensahe. Kanina nga, ang dami nang tumawag sa akin dahil maraming imbitasyon na dapat na puntahan ko at nakatanggap na nga ako ng 3 tawag kanina itong buong araw. So, medyo busy tayo ngayon sa mga ating mga kaibigan dahil alam niyo eleksyon na at saka siyempre malapit na rin yung aming homecoming sa Philippine Military Academy. So, yun nga. So, magandang reunion ito sa mga classmates ko 50 years ago. Okay? So, yun lang po ang balita natin ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito at salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.
Bye.